Nagpatrolya ang Armed Forces of the Philippines sa isa sa mga isla sa Kalayaan Island Group. Kinumusta naman ng PTV News Team ang mga sundalong Pinoy na nakadestino roon. Alamin natin yan sa update mula kay Patrick De Jesus live. Patrick. Sakay tayo nitong BRP Andres Bonifacio ng Philippine Navy na ating katuwang sa Maritime Patrol ng Armed Forces of the Philippines sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. At kasama nga ang PTV News at iba pang mga miyembro ng media ating nakausap yung mga sundalong nakadeploy sa Likas Island. Malalakas na hampas ng alon sakay ng rubber boat, ito ang naranasan ng PTV News at iba pang miyembro ng media sa ship-to-shore operation na bahagi ng Maritime Patrol ng Armed Forces of the Philippines para puntahan ang Likas Island sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Itong Likas Island ang ilalabas sa pinakamalaking feature na okupado ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea. May lawak itong higit sa 18 hektarya na pinapantayan ng mga sundalong Pilipino at ilang takuhan ng Philippine Coast Guard. Kung makikita naman natin, talagang likas ang ganda nitong isla. Mahirap para sa isang sundalo ang malayo sa pamilya na bahagi ng kanilang tungkulin at iba pang pagsasakripisyo kung ikaw ay nasa pinakamalayong isla para protektahan ang soberanya ng bansa. Ito ang hinaharap ng mga sundalong nakadeploy sa Likas Island at iba pang bahagi ng West Philippine Sea, gaya ni Technical Sergeant Calbog ng Philippine Marines. Hanggang sa kahuli-hulihan, handaan niyo silang depensahan ang WPS sa harap ng banta ng mga dayuhan. Dito yung buhay namin, okay man din. Masaya man din kami dito. Pagdating naman doon sa anong sitwasyon, sa isip natin, okay na kami dito. Pero hindi rin kami patindihan. May internet connection sa Likas para may libangan ng mga sundalo. Mayroon din silang mga alagang hayop, gaya ng manok at kambing. Nakapagtatanim sila ng halaman at gulay. Mayroon na ding desalination system para may malinis sa tubig mula dagat. Malaking tulong para magampanan ng mga tropa ang kanilang tungkulin. Of course, ang challenges ng ating mga tropa dito, yung isolation. Basically, napakaganda ng isla but yung damdamin nila, being away from their families. But of course, dahil ito nga po ay sinumpa ang tungkulin ng bawat miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Yung attitude nila, they're well motivated and of course they're properly sustained to man this island. Regular din ang resupply missions ng AFP sa siyam na okupadong features ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kahit po madami pa silang supplies na nasa mga isla, in-ensure namin na merong regular na ikakandak po na RORE hanggat kaya po ng ating weather. Napuntahan din sa marpat ng AFP ang Parola Island, isa pang okupadong feature ng Pilipinas. Halos katabi lamang nito ang mas developed na Pugad Island na okupado naman ng Vietnam. Magkaiba man ng pananaw sa teritoryo, nagkakaroon pa ng Navy-to-Navy activity sa mga tropa ng Pilipinas at Vietnam na nakaistasyon sa mga nasabing isla, gaya ng friendly games at cultural shows. Very important po yung cooperation natin especially with our mine-like nations, allied nations, and especially yung mga neighbors po natin dito sa West Philippine Sea. Pwede po mag-exist without any tension or any other violence. Habang tayo nga ay papunta ng Likas Island, mula rito sa BRP Andres Bonifacio ay may na-detect na dalawang Chinese maritime militia vessel. Pero sa kabuuan, wala naman tayong naranasan na anumang agresibong aksyon mula sa China dito nga sa marpat ng AFP kung saan iginigiit ang soberanya ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea. Patrick, isang katanungan lang. Gusto ko lang malaman kung tuwing kailan yung R&R o yung tinatawag na rest and recreation ng ating mga sundalo. Yes, pagdating nga sa kapakanan ng ating mga sundalo doon sa Likas Island or sa buong West Philippine Sea nga, meron tayong siyam na okupadong features dyan. Meron silang internet connection para nga kahit papaano sila ay makapaglibang. At meron pa nga sila mga alagang hayop, manok, kambing, meron din mga aso at pusa. At actually, meron pa nga silang maliit na basketball court doon. So yun nga, kahit papaano may oras para magkaroon ng libangan yung ating mga sundalo dahil napakalayo nitong Likas Island at iba pang mga okupadong features ng Pilipinas
sa West Philippine Sea. Pagdating naman doon sa resupply mission o yung RORE nga, yan ay operational details na hindi natin pwedeng masabi pero regular yung resupply mission ng AFP, hindi lang sa Likas Island, pati na nga sa iba pang okupadong features sa Pilipinas, sa West Philippine Sea, para matiyak naman na may sapat na supply ng pagkain, tubig at iba pang pangailangan yung mga sundalong Pilipino, pati na yung mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Maan. O bagamat nangungulila sa kanilang mga pamilya ay sapat naman yung suporta ng ating pamahalaan sa mga ating sundalo. Alright, maraming salamat Patrick De Jesus.